Nasasaktan daw noon si Renzel kapag tinatawag siyang guwapo. Kasi truth hurts. Kaya naman, lagi siyang kinukuhang escort sa mga sagala. Nung bata pa po ako, lagi po akong kinukuhang escort ng mga kamag-anak ko kasi po, gwapong-gwapo po sila sa akin. Sa Santa Cruzan, sa Tanza, Cavite, nitong Mayo, muli siyang pumarada. Pero sa pagkakataong ito, hindi na bilang konsorte, kundi bilang Reyna Elena. Ito yung Reyna Elena. Kasi yung dati, hindi ka naman masyadong pansinin kasi mga escort din naman makasama mo. Ngayon po kasi mas inaabangan yung Reyna Elena. Kaya po, lahat ng focus nila nasa akin para talagang na-fulfill mo na yung dreams mo. Kapag suot ka ng gown, sa harap ng maraming tao, na ang ganda niya, para na siyang babae. Sobrang saya po, para kang nanalo sa loto. Anyari, paanong ang konsorte noon? Reyna Elena na ngayon. Dati siyang paboritong konsorte sa mga sagala. Ngayon, siya na mismo ang Reyna Elena. Bata pa lang, matinik na raw sa chick si Renzel. Grade 2 po ako, mayroon po akong crush na babae nun. Lagi ko po siyang hinahalikan nung time na yon. Ba't mo ako kinis? Ang ganda mo kasi! Third year high school. Tinip po ako naligawan, sinagot niya ako. Nakipag-break na po siya sa akin kasi parang naging cold na po ako, hindi na ako nag-I love you. Parang hindi ko talaga kaya. Nagpaborta pa siya o nagpalaki ng katawan. Second year college po ako, sumali po ako ng pep squad. Para mapalakas yung katawan, nag-gym po ako. Pero meron pala siyang sikreto. Gusto niyo? Ang tunay na tinitibok ng kanyang puso. Patago po kami naglalaro ng Barbie doon sa bahay ng pinsan niya. Tapos nanghingi pa po ako ng Barbie. Tapos inuwi ko sa bahay. Noon pa man daw, pangarap na niyang rumampa sa Santa Cruzan, pero hindi bilang escort. Yung mga tuwalya, kumot po, ginagawa kong gown, tinatapos ko po yung sa katawan ko, tapos rumarampa po ako sa harapan ng salamin. Tapos pag alam ko po andyan na sila mama, hubad na po, back to normal. Hanggang ang kanyang lihim, unti-unting nabunyag. Kitaan na nila ako na mahilig ako sa sex bomb, mga spaghetti. Noong una po, natutuwa sila mama kasi nga kinagigiliwan. Eh, nung parang palaki-laki na yung pinagkasabi-sabihan na ako na umayon ka sa galaw mo kasi lalaki ka. Gayunman, pilit niya pa rin itong itinago sa kanyang tatay o Tata Efren na barbero noon ng mga sundalo. Maraming apo ang bibigay sa akin, di ba anak? Pinagmamalaki niya po ako sa mga kaibigan niya na ako daw po yung makakapagbigay sa kanya ng magagandang lahi ng apo. Parang malungkot lang kasi parang hindi ko po yun matutupad. Kasi nga po, hindi nga po ako totoong lalaki. Natanggap ko po yung sarili ko na ganito na talaga ako. Nag-start na po ako magpaahit ng kilay, mag-blush on, mag-lipstick. Pero patago po. Pupunta po ako ng school, walang ayos. Pagdating po ng school, magpapakilay po ako sa kaklase ko. Tapos pagka pauwi na po, hingin ako ng petroleum jelly at saka tissue po kasi tatanggalin ko na po sa jeep. Hanggang tuluyan ng lumabas ang kanyang pinakatatago. Let's go! So nag-aantay ako ng tricycle, tapos biglang may sumitsit na lang sa akin, tumawag. Pagkita ko po si mama, nasa tapat ko na. Ay! Anak man! Magang-maga na yung mukha ni tata nung time na yun. Kasi nakita niya ako, naka-off shoulder. Feeling ko, magugulpi na ako nung time na yun. Pag uwi ko naman ng bahay, normal lang po. Parang, Renzel, maghain ka na. Kakain na tayo. Yung kanyang kasarian, ayaw kong pagtalunan sa bahay. Sasabihin nating sasaktan ko siya dahil ayaw ko nang ganun siya. Hindi. Ako'y sasalita lang. Nung una, hindi ako naniniwala na malambot siya. Gusto ko, pagtanda namin, makikita ko siya na meron silang pamilya, may matatawag ng anak, magkaroon ako ng apo. Binigay yan sa akin ng Panginoon, edi tanggapin ko. Basta't alam kong tama ginagawa niya, sa likod ako. Masaya na rin ako sa nangyayari sa kanya ngayon. Ganda naman yung kanyang hangarin sa buhay. Sobrang saya po. Kasi parang nakawala ka sa rehas eh. Yung gusto mong gawin, nagagawa mo, malaya ka, tanggap ka ng parents mo. Kaya yun nga po yung time na nag-start na po ako mag-hormones. Si mama po, sinabihan niya na ako na, yung bra ko ginagamit mo ha. Eh, sinasabi ko na napapabiro na, hindi na naman kasya sa'yo yun eh, di akin na lang. Nagkaroon siya ng espesyal na pagtingin sa isa niyang kabarangay. Hanggang sa chinat ko po siya na sumali siya ng Ginoo nga po. After po ng Ginoo, medyo nagkakatambay-tambay kami. Nagkakabanding-banding po kami. Tapos movie marathon. Kumakain po kami. Gusto mo na Mani talaga? Kahanta nga. Sobrang sabog ang pawis ko. Tahimik, tameme, tiklop pag andyan siya. Minayday ko yung picture niya. Lagi kong inaabangan ko nagbabiba siya sa mayday ko. Kasi po once na nabview niya, sobrang saya ko na po talaga. Siyempre po, thankful po ako. Na-appreciate po nila yung ako.
pagiging ako, yun lang. Tingin ko po sa kanya, kaibigan. Sa pagbiling kape, yung matapang, kaya akong ipaglaban. Pero si Alu, bigla na lang daw lumayo. May time na naiilang sa mga sasabihin ng iba, umiiwas na lang po ako sa mga ganun. Hanggang sa may pinakita po yung tropa ko ng My Day. Tapos may kasama siyang babae nun. Nililigawan niya na po ata yun ng time na yun. Inasarasan nila ako. Wala na yung alo mo kasi may girlfriend na. Yung umiyak po ako. Naman din po talaga ako. Kasi yung taong mahal mo nga, hindi ka naman magugustuhan. Kung hindi po siya, hindi na lang. Lalaki siya at babae yung magpapasaya sa kanya. Kaya tanggap ko po na hindi siya magkakagusto sa akin. Sa kabila nito, tuluyang niyakap ni Renzel ang kanyang pagkatao. Sa ginanap na LGBT Santa Cruzan sa kanilang lugar nitong Mayo, ang dating konsorte, Reyna Elena na. Ito yung Reyna Elena. Yun po yung pinakamasayang araw sa buhay ko talaga. Wala akong pagtatago, suportado nila akong lahat. Sa Pride March na ginanap sa Tansa, Cavite kahapon, muli siyang rumampa. Pero ang hindi alam ni Renzel, merong naghihintay sa kanyang sorpresa. Ang may dala kasi ng kanyang arko, ang kanyang tatay. Ito pala. Nak, hindi man ako nakadating nung unang sa gala mo. Ayun. Sabi niya po kasi putos niya ng Batangas eh, kaya hindi siya sasama. Nak, kung sakali namang maulit itong mga ganitong magkakataon, isa lang ang gusto kong mangyari sa'yo, tapusin mo ang pag-aaral mo, at yun ang tunay kong pangarap para sa iyo. Siyempre, dapat may escort ang ating Reyna. Kaya imbitado si Alu na maging konsorte. Pero dadating kaya ito? Gayong meron silang gap ni Renzel. Maya-maya, heto na si Alu. Mag-escort. At muling nag-usap ang dating malapit na magkaibigan. Sinabi ha, tinatanong ko isang beses. Kinutsaba ako eh. Ha? Kinutsaba ako eh. Okay, mga interview lang. Pasensya ka na sa lahat, gano'n. Kasi hindi ko naman alam yung mga nangyayari sa'yo dahil. Thank you sa friendship tsaka sa pagdalo mo ngayon. Kahit hindi ko inaasahan, thank you very much. Ngayon, ayos na ang lahat. Let the march begin. Mula dito sa Tansa, Cavite, IKMJS na yan! Ang pagtanggap at pagmamahal na hinahanap nagsisimula sa sarili. Love yourself because it's the only one you've got. Ipakita ang tunay na kulay.